Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang gabi po, Pilipinas. Sana nasa mabuti kayong kalagayan saan mang bahagi kayo ng mundo naroon. Dito man sa atin o sa iba pang bahagi ng daigdig, sana wala kayo dun sa kung saan may gulo. Okay? Ngayong gabi, as usual, isa na namang gabi makabuluhang talakayan. As in. Oo nga. Madami tayong hasagutin ngayon. Yes, mga payong legal at mga katanungan bibigyan natin ng malinaw na kasagutan dito sa Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Ako po si Bibeth Ortesa na aayuda dahil hindi po ako talagang abogado. Nakikiabogado na ako sa Usawera. Kasama po natin ang abogada de Campanilla, Attorney PG Galang. Hello po sa lahat ng manonood sa amin. Ako po si Attorney PG. Pusong gulaman. Ako lang. Joke. Pero hindi, oo. Pusong gulaman. Attorney PG. Hello po sa lahat ng manonood sa amin. Saan man kayo yung lupalop nga naman na matagpuan ngayon. We just hope that you're all safe and sound. At katulad kayo ngayon, siguro maghahapunan na pa-share naman ng food. Diba? So, sa mga nanonood sa amin sa Facebook Live, sa YouTube, hello po sa inyong lahat, 'di ba? So naman sa mga gusto na namang mag-text sa amin. Yes. Unahin na natin 'to. Kasi lagi tayo napapagalitan na hindi natin nasasabi agad Oo, yung at numbers. saka basta, yung mga ibig mag-text, no? Makinig po kayo sa mga sinasabi na mga kasong pinag-uusapan dito para kung nahahawig man sa kaso ninyo Oo. na ibig isang guni, makakakuha na kayo ng Yes. pointers. Ang mga So for tatawagan, Globe, it's 0954-310-0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. You can also message us in Facebook Messenger. Actually, totoo yan. Kasi yung mga nagte-text naman sa atin, dahil may iksi lang naman yung kanilang mga it tends to be general. Yeah. 'Di ba? So minsan rin baka naman yung mahagip na rin yung Oo, concerns baka nyo. matumbok na. Kahit papano. Siyempre, limited rin naman ang ating ma-advise kasi we don't know the entire story, but kahit papano naman, I think nakakatulong naman tayo. And ang problema naman, hindi naman yan, parang pare-pareho lang naman, kunyari, kung usapang baka naman matulungan na rin kayo, di ba? Kaya, wag po kayong bibitaw dahil ngayong gabi, ang batas ay para sa inyo at hindi lamang ngayong gabi dahil dapat talaga araw-araw ng ating mga buhay Yes. ang batas ay kakampi mo. Sisimulan na natin ang ating talakayan dito sa Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Yes. Ang una nating tanong, isa na namang may Kenny. May Kenny, May Kenny wow. Saguli. Saguli, sandali. Ryan, 30 years old. Bigla po akong tinanggal sa trabaho dahil daw sa performance issues. Wala naman po ako natanggap na written warning o notice bago ako alisin. Isang araw basta sinabihan na lang ako na wag na pumasok. Pakiramdam ko po, hindi makatarungan yung ginawa sa akin. Legal po ba yun? Ay, syempre hindi. Actually, we've been saying this for so many episodes, pero it's good to reiterate this dahil pag ikaw ay empleyado at merong dalawang ways, diba? Dalawang dapat tandaan. There is the procedural and then there's the substantive. Yung substantive, kung bakit ka tinatanggal. 'Di ba? Dapat merong grounds ang iyong employer kung bakit tinatanggal. At yung nakasaad sa batas, ha? Hindi yun yung parang pwede na lang kung ano-ano. It's under the labor code. Hindi ko gusto kulay ng lipstick mo. Exactly. Umalis ka. Gano'n. Kaya, mabigat ang dugo ko sa'yo, wag na lang, okay? Hindi gano'n. So, it has, nakalagay yun, gross incompetence, negligence, gano'n. At the same time, kahit na meron silang grounds under the labor code, hindi pa rin basta-basta. There is such a thing as a two-notice rule in our labor laws. The two-notice rule is that before your employment is terminated, the first notice, yung sinasabi sa'yo, which is usually, ikaw ay ginawa mo itong mga bagay na to
bigyan mo kami ng paliwanag kung bakit hindi namin ikaw masisante or masususpend man lang or kung ano mang penalties ang meron sa inyong policy guidebook. Bibigyan ka nila ng pagkakataon na mag-explain, that's due process. After that, mag-submit ka ng kung ano man yung paliwanag at the second notice naman is their decision. Yes. So, pag sa iyo, Ryan, obviously, hindi nila sinunood yung two-notice rule. And yes, that's a violation. Pumunta ka lang sa any labor office dyan sa malapit sa Pampanga sa inyo, Nukarin ka man, Nukarin is nasaan ka man. Nukarin ka man sa matagpuan sa Pampanga, punta ka sa Sena Desk sa single entry approach at meron dyan checklist, sabihin mo lang na walang procedure. At patatawagan yung employer mo at kayo ay mag-uusap at may danyos yan na ikaw matatanggap. So, go ahead, Jeffrey. Mali yun. So, sa mga employers yun ngayon, huwag nyo gagawin yun. Huwag nyo gagawin yun. Si Jeffrey, yun po yung ating next caller. Ay, nga. Sorry. Ryan Okay. po ang name niya. Sorry, si Ryan Jeffrey. ang name niya. Okay. Si Jeffrey taga-Pasay naman. Oo. Hi, Jeffrey. Jeffrey, andiyan ka na? Yes, hello po, ma'am. Parang meron siyang echo or something. May reverb. Jeffrey, baka naka-speakerphone ka. Hello? Hello po. Ayan, better. Ayan. Sige, Jeffrey, how can we help you? Yes po, attorney, actually, ang concern ko po kasi, ganito pa yung story niya. Yung kapatid ko po kasi, and then, And again, nanakawan, may tindahan po yung, hello? yes, may tindahan tindahan yung po kapatid mo. Kapatid, yes po. Then ngayon, nanakawan po kami ng mga, Nang? 4 na minor po. Mga minor po, mga minor. Okay. Ilang taon? Hindi nyo Oo. alam? Range po siguro nasa 14 to 16 years old eh. Okay. Tapos, ngayon po, ang range po kasi ng mga nakuha sa amin, umabot po na sa 20,000 na higit. Okay. And then, ayun nga po, mga minor po siya. And then ngayon po, nagkaroon po parang nagkaroon po sila ng kausapan sa barangay. Then, parang naibigay po yung mga pangalan ng mga bata. Mm-mm. Kaso nga po, dahil nga po minor, hindi Minor. po natin sila po pwedeng pwersahin talaga makipag-usap sa amin. So, ang hinahanap po namin is yung mga parents. Yung So, guardian. after po nung usapan na yun sa barangay, parang nawalan na po kami ng contact kasi nga po hindi po namin alam kung saan po sila nakatira or what. So, ngayon, yung kapatid ko po nakapag-post sa Facebook ng mga pangalan ng mga bata Nako. sa social media. And then, ang motive lang naman po nun is para mahanap po sana yung mga parents ng mga bata. Mm-mm. Kasi meron po kasing group chat doon sa subdivision namin na pangkalahatan talaga. So nagbakasakali lang po kami na baka may nakakakilala doon sa mga bata. Which is pangalan lang naman po yung nilagay. Wala pong pictures, wala pong kahit ano. Pangalan lang po. Mm-mm. So nakalagay lang po doon sa post is kung meron po ba nakakakilala sa mga bata po ito, pwede po bang pagbigay ala para lang po magkaroon kami ng kausap ng tindahan. Mm-mm. So ayun po yung exact saying doon sa post. So ngayon nakita po ng isang parents nung bata. Mm-mm. And then nakilala po yung pangalan. So kinontak po yung kapatid ko na pinagmumura po kami. Ganyan nga po kasi bakit niya daw po pinus, ganyan. So ngayon, for the story short is parang kakasuhan pa po kami ng mga parents ng mga bata. So, ang question ko lang po at hinihingi ko lang po ng advice is, ano po ba yung pwede namin ikaso sa kanila? And then, meron po ba talaga silang pwede ikaso sa amin? Well, yes and yes. Di ba? Okay. Yes and yes yan eh. Una muna, dun sa mga bata, it doesn't mean that because they're young, that Lusot na sila. lusot na sila. It just means that they can still be charged, but yung penalties lang nila ang mag-iiba. Yun ang nasa batas natin ngayon. Kasi it will determine
yung ano, usually pag ganyan kabata, mga suspended yung penalties or they will not be incarcerated, but they will go through some rehabilitation Yes. or rehoming kung kailangan. Oo. Depende kung ano yung sitwasyon ng mga bata. So, isa yan sa mga pwede nyo ikaso kasi theft yan eh. 'Di ba? So, Yes po. so that's clear and simple. Meron ba kayong mga katunayan na yung CCTV, na sila yon? Yung nagkausap, kasi may nakakilala po sa kanila. Kasi May yung anak po witness. ng kapatid ko, yes po, may witness. And then yung nagkausap-usap po sa barangay, umamin na po sila. And then parang nagkaroon nga po ng ganun. Alright. So, ang inireklamo nung magulang na nagmumura sa inyo, hindi dahil lang sa bakit pinost yung pangalan. Oo, pero yung post naman Opo. nung kapatid mo, walang sinabi na itong mga batang to ay nagnakaw sa amin. Walang ganon, di ba? Actually, ayun nga po, may nailagay po sila na parang informative po kasi yung post eh. Parang nila sinabi niya, parang hinahanap po yung family ng mga bata, and then nasabi sa Okay, ganito, okay. nakaw That and it's pursuant to a barangay proceeding kasi hinahanap because there is pending Yes. barangay proceeding at hindi nyo na mahanap. Tama po. Tama. Okay, actually, that helps you eh. Pero That helps you. kailan umamin yung mga bata na ginawa nila yon? Yun ang isang problema kasi yung amin na yon yung pag-amin na yun ng mga bata ko if without the guidance of their guardian Oo. or their parents, inadmissible pa yon sa korte. Pero at the same time, huwag nyo na munang problemahin yun kasi you just have to prove it all over again. Ang problema mo ngayon is nag-post kayo. But the thing is, if it is pursuant to a pending barangay kumbaga process, 'di ba? Nasa lupon na kayo at hinahanap nyo, then pwede nyong depensa yan kung kakasuhan talaga kayo. At sabihin nyo na rin sa mga magulang na kung kakasuhan nyo kami, kakasuhan na rin namin ng mga anak nyo ng theft. It may not be na hindi sila makukulong pero nasa record na nila yan. Yes. Di ba? So sabihin mo, Jeffrey, na sana kung ganyan, sabihin mo sa kapatid mo na kung ganyan, sa susunod huwag niya gagawin yon. Di ba? Dahil it really opens him up to, kasi minors yun eh. Ayan, oo. They really protect minors. So, yung ganung pag-post ng something na yung imputing crimes on minors when they have not yet been through process is also dangerous. Hindi ko masisisi yung mga magulang for being a little bit mad. But, ang defense ng kapatid mo is that meron na kasing pending sa barangay at hinahanap. So, at the same time, kung hindi naman sila nagpapakita, you can actually go ahead and file a case eh. Yung brother mo can already file a case. Ang mangyayari lang dyan is they will go through process. Most likely, hindi makukulong yung mga batang yan. Pero the hassle Yes. that the parents will Yes. go through for that, baka naman it will make you pwede kayong umupo ng mga magulang. At mag-usap ng Mag-usap harapan. ng harapan. Kasi kung, Yes. ano ba ang gusto ng mangyari ng kapatid mo? Isa uli yung ninakaw. Ang gusto po na namin din talaga is na i-return ko ano po yung nakuha sa amin, and then nabigyan ng justice din yung sa amin. And then ang question ko lang po is, yung cyber libel po ba, masasabi siya kapag wala na lang po talagang motibo na siraan yung pinost? Actually, ang cyber libel, ang defense is the truth. Yes, opo. It's Totoo just, naman po. so kung totoo naman yan, hindi kayo maanuhan ng cyber libel. Kasi kung totoo, kunyari ang sinabi is, hinahanap namin siya because there's a pending case in barangay na baka sila yung nagnakaw. That's true. 'Di ba? Pero kung ang so that's a defense in libel and in cyber libel is the truth. So kung totoo naman yung sinabi nung kapatid mo, then he has nothing to worry about in that case if what he said was true. And besides, it's a pending parang pending na yung Nakahain eh. nakahain na. Ang problema is yung minor, yung pag-post against minors. So without the consent of the parents, kasi kahit nga newspaper reports when they are doing the newspaper, Redacted yan usually. kahit sa mga newspaper, they cannot
publish kahit na ang Correct. mga kriminal ay mga bata, they will not give out the names, and even the pictures are blurred. Yes. So it isipin mo na lang 'yon. So it's the same with Yeah. your And- brother. And that's worldwide yan eh. That's worldwide. Na even those children in conflict with the law, ang tawag doon nila. Yeah. They're not even called, yung accused eh. Ang mga bata na merong ginawang krimen are called children in conflict with the law, not accused. Maging yung mga complainants, halimbawa, doon sa Epstein files, Oo. di ba? Redacted yung mga pangalan nila. Redacted. Hindi, Even the hindi complainants, nakalabas. and even the perpetrators, basta bata yung perpetrator, kahit na ganon, they protect the face, they protect the name, Yeah. they do not name them, they just say that all minors, ganyan. So that's where we're coming from na it's a dangerous thing to say kung alam mong menor, lalo na 12 to 14. 14, oo. At the same time though, hindi ibig sabihin nun na pwede na silang lumusot Oo, dahil hindi na pa pwede sa napangalanan lumusot. sila. Oo. Dalawang bagay yun eh. Kumbaga, ang tawag ko sa inyo ay meron kayong nuclear standoff. Ang tawag ko dyan, di ba? May bala siya against your brother, but your brother may bala against them dahil kung meron naman palang testigo na sila. At umamin na sila. Oo. So, ang suggestion ko dito mga bata kasi, 12 to 14, meron pang panahon magbago yung mga yan. Yun nga yung pinaka reason ng batas na hindi agad pinakukulong ang mga bata, 'di ba? Dahil parang we recognize na meron pang panahon yan magbago. So sana mag-usap man lang yung kapatid at saka yung mga magulang. Siyempre parang yung let cooler heads prevail and best interest of the child always in this case, 12 to 14. And ang pagnanakaw, mali, pero sana ay maayos nyo na rin lang. Yes. At saka yun, sa pag-uusap na yan, kasi magkakasama kayo sa isang subdivision eh. Pagka nag-usap kayo ng harapan at may humingi ng tawad yung mga magulang dahil pinagmumura kayo, patawarin nyo na. It's a better way. It's a natural parental reaction, Yeah, oo actually. naman. Oo, oo It's a naman. natural parental reaction. Pero, but it's strange na kung ang magiging parental reaction lang, and I don't just mean itong kaso na tinawag ni Jeffrey sa atin, kung hindi sa mga sitwasyon na ayaw aminin ng mga magulang kasi na nagawa ng anak nila. So, ang gagawin nila, they will go on the offensive. Yeah, oo. May Pero, ganun eh. parang, it will also be a lesson on the parents, actually. It will also be a lesson. Actually, pag mga ganyan, sometimes liable na ng mga parents sa pagkakamali ng mga anak. Civil civil liability. In fact, there's the criminal liability, which is only the children will face. But the civil liability, since they are minors, subsidiarily, it's the parents who will answer for it. So kung ang ano nyo naman, Jeffrey, para lang mabayaran kayo, dahil masole, at malamang, kung sari-sari store ba yan? Or something? Yes po. Ay, Sorry. kung ano yan, consumable, di ba? Pwede namang, hindi na siguro maisosoli yan, pero siguro yung halaga na lang na Ng kinuha. ng kinuha ang Yes. maisoli sa inyo. Yes po. Sabi small claims, but small claims only for civil liability pure. Oo, at But this saka- is a civil liability na because of a crime. It's not going Yes, to be under yes. small claims. So Jeffrey, sana maayos na yan. Yes po. Sige po, attorney. Thank Salamat you. po. Thank you po. Ganun talaga, no? Parang, it might seem unfair, but I mean, children. They're children. No? Okay. Question number 2 from sender Kevin, 31, Pasig City. Hi po, attorney. May sasakyan po akong kinuha recently under financing. Pero iniisip ko pong iparepossess dahil sa tumataas na gastos sa fuel at bala ko sanang lumipat sa EV, Wow. electric vehicle, no? Kung kusa ko pong iparepossess ang unit, may obligasyon po ba akong bayaran tulad ng deficiency balance o penalties? Ano po ba ang dapat kong gawin sa ganitong sitwasyon? Normally, yes. Not because that your vehicle is repossessed that you are free from The obligation to the pay. obligation to pay.
Normally, hindi mo nababayaran yung buong halaga Oo. nung sasakyan dahil nakuha na nila yung sasakyan. Pero kung meron pang mga penalties yan, yes, may penalties yan. At a little deficiency, yes. Kunyari, nasa possession mo na-repossess siya pero 3 buwan ka na hindi nagbayad nung amortization. At syempre, sisigilin nila yung 3 Yes, buwan na yon. oo. At the same time, yung any interest on that amount. And syempre, they will have to take into account the depreciation of the vehicle vehicle, and the oo. worth of the Yeah. vehicle. May computation yan. So yes, Kevin, sorry to say, pag naparepossess ang yung vehicle, it doesn't exactly mean zero balance out ka na. Pero paano yan, attorney? Kung halimbawang mag-ibenta na lang ni Kevin. Feeling ko gano'n na lang ang gawin mo, Yung- Kevin. yung Ibenta kotse, mo na oo. lang, oo. Para kasi yung meron ka pang makuha at is Yes. konti na lang yung difference mo, Oo, di ba? ibenta mo para mabayaran mo ng buo Oo. yung financing terms ng pagkuha mo ng sasakyan. O, tsaka pag na-repossess yan, mo, magkakaroon ka pa ng black mark sa iyong credit rating. Yes. 'Di ba? So, kunyari, kung bangko yan, o taka ka na, baka hindi ka na makautang ulit. Yes. totoo Sayang yan, naman totoo ng yan. iyong ang record Huwag mo. padalos-dalos. Huwag kang padalos-dalos na ganyan. It might be the easy. Naiintindihan namin talaga yung dahil sa taas ng fuel. Naiinis ka na, di ba? Gets na gets namin yan. Na parang naiinis ka po nakita mo sa sasakyan mo dahil parang lumalak na ng pera. Pero, wag muna dahil long term ang isipin mo sa sarili mo. Una, your credit rating. At pangalawa, magbabayad ka rin eh. So, might as well. Maganda yung suggestion ni Direk Bibet. Very practical. Just sell it. Sabi ko nga minsan sa Facebook, pinost ko, Mm. magpagas ka ngayon. Mm. Bagas ka uli bukas, gas-gas. Gas ka. Wala nang pambili ng bigas, Yeah. manigas. Diyos ko, ang mahal. Ang mahal ngayon ng Question gasolina. number 3, Mm. from Dayan, 30 years old, Pasay City. Good evening po, attorney. Yung condo po ng nanay ko ay hindi nabayaran ang association dues mula ng turnover. Kaya umabot na po sa malaking halaga kasama ang penalties. Gusto ko po sanang bayaran ng buo ang principal dues pero hindi po pumapayag ang property manager at sinisingil din ang penalties. May paraan po ba para ma-waive o mabawasan ng penalties sa ganitong sitwasyon? Yes, may paraan yan. Kung meron dispute kasi sa mga association dues, mga ganyan, nakalimutan ko na ano yung pangalan ng specific, sa DSUD, that yung arbitration dyan, meron niyang specific na, na department which resolves conflicts like this. 'Di ba? Which including association dues ng mga condominium or even ng mga homeowners association. 'Di ba? Can you look it up on who's dispute resolution sa DSUD? 'Di ba? DHSUD. Baka lumabas na yan. Meron yan. Condo level. So, unang muna sa condo level ka nga, di ba? Pero hindi remedies, meron sila yan. Yun, HSAC, Human Settlements Adjudication Commission. That is the body that you go to if you have any dispute resolution, dispute as to your association dues. Kunyari, sa level ng condo association, hindi na kayo magkaayusan. Talagang naniningil sila. At hindi ka naman, ayaw mo talagang bayaran yung pagkalaki-laking amount. Then you go to, HSAC, Human Settlements Adjudication Commission. And specifically yung Regional Adjudication RAB, kung saan man kayo yung condo nyo. Hindi ko ibig sabihin na huwag nyo bayaran yung, yung association dues. Pero you can settle there and perhaps find middle ground. Yeah, pwede bang hulugan? Pwedeng hulugan, or kung may magandang dahilan kung bakit hindi ba nabayaran ng nanay mo ang association dues, doon yun na sabihin. Diba? So, pwede nyo gawin yon. Go to the SUD and the board and the commission. At saka remember pagka mga ganitong sitwasyon, daanin din sa magandang pakiusap. Oo nga kasi mga kapitbahay. Pero bakit hindi naman niya, ang pinagtataka ko is bakit hindi naman nabayaran yung association. Usually naman, feeling ko nga, kaya maganda yan sa ICHA kasi
Parang nasa sa kanila na yun na magpadala ng Yes. notices, ng maya't maya lalo na kung doon nakatira yung But- since turnover, ha? But attorney, it could also have been yung nanay niya. Hindi baka nakatira doon. Hindi, nagkaroon ng problema. Siguro may tinulungan mo ng Oo. kamag-anak or something. Well, Kasi I suppose naman if you're already in a position na bumili ka ng condo at it turnover, it doesn't mean na penurious ka o walang pera, no? Baka may napaglaan ng iba yung dapat. Siguro, oo. It's Kasi nga, possible. parang, I find it, na parang, Diyos ko, kung sa building nga lang namin nung office, talagang mabilis pa sa alas 4 maningil ang association namin, di ba? Even yung sa mga, villages, Yeah, totoo yan. di ba? Parang, talagang tatawagan ka kung malate ka lang ng 1 linggo, eh. Di ba? So, hindi ko rin maintindihan. Baka meron rin Ang sinasabi ko lang is baka naman merong pagkakamali rin naman yung association which will warrant Pwede. which will Kasi- warrant na hindi na mabawasan or if you can attribute some neglect on their part. Kasi remember, we've had a case here na pinag-usapan natin tungkol dun sa, nagduda tayo dun sa association dahil Oh. pinadala yung warning na Ah, late oo. payment dun sa dati niyang bahay, dun na siya nakatira sa condo. Exactly, oo, parang feeling namin parang sinasadya. Yes. Sinasadya na hindi. Well, alam naman nilang lumipat na at na-turnover at doon ang actual na bahay. Pero pinadala doon sa kung saan yung Dating original. nakatira. O, kasi nga, kaya nga binili yung bahay para doon lumipat. Alam na lumipat doon. Sinasadya. So, tinan nyo, baka naman meron mga ganung mga circumstances na will warrant na which makes yung kumbaga meron kayong pwedeng sabihin na parang pwedeng bawasan naman kasi meron din naman kayong pagkakamali sa Yes. paniningil sa amin. O yun lang, di ba? Okay. So, mga kaibigan, sa lahat po ng mga nag-text, nag-comment at nagpadala ng mensahe sa aming Facebook page, maraming salamat po. Patuloy lang po kayong tumutok sa mga susunod nating episode at baka ang inyong tanong na ay susunod naming pag-usapan dito sa programa o baka naman yung tanong ninyo medyo nasagot na Oo nga namin eh. dun sa similar Sana. cases na na-discuss. So, Sana, tumutok lamang dito. Sana nga kahit na hindi kayo nakapag-text sa amin, natulungan namin kayo. So maraming salamat sa mga nanood sa amin sa YouTube at sana mag-text kayo kung tatry namin sagutin lahat, 'di ba? So ako po si Attorney PJ, yung abogada de Campanilla. At ako naman si Bibeth Ortesa na nagsasabing, babayu! Oh, bye-bye! Nauna ako.